ang dating Pangulong Duterte, eto na po tayo. Puntahan na po natin si Boss Bungo, mga bossing. Eto, umaapila pa hanggang ngayon. Si Boss Bungo. Ewan ko kung bakit gustong-gusto pa din pauwiin ni Boss Bungo si dating Pangulong Duterte. Samantalang papunta naman din siya doon sa way na iyo. Doon naman din po siya ang ending. Di ba? Sabi daw dito ni Boss Bungo para kay Tatay Digong, harmless at fragile na po si Tatay Digong. Di dapat nandun ka. Di ba? Albert Ramos, di dapat nandun si Boss Bungo. Tsaka si Bato de la Rosa. Kung ganyan na pala si Tatay Digong at alam nyo na bawal ang artihan sa ICC, dapat sumusuko na kayo at sumasama na kayo agad-agad-agad. Huwag nyo nang patatagalin. Di ba? The more na mas maaga kayo doon, mas okay yung magiging birthday ni dating Pangulong Duterte. Di ba mag-81 na? Si Bato, napakahilig maglechon. Napakahilig mag-ihaw. Kung pupunta kayo dyan, nako po, di may lechon pa ang dating Pangulong Duterte sa kanyang unang birthday sa ICC. Di ba? Kung mahina na, harmless na, fragile na ang dating Pangulong Duterte, dapat inaalalayan nyo na, inaasikaso nyo na. Di po ba, ang lagi naman nilang sinasabi dati, mga kababayan, gusto nilang bisitahin, makasama, puntahan ang dating Pangulong Duterte doon sa The Hague bago o matapos ang eleksyon. Di po ba? Yun yung sinabi ni Bato de la Rosa. Pupunta ako doon, pupuntahan ko si dating Pangulong Duterte. Bibisitahin ko. Panahon ho yun ng eleksyon, ha? Magmumukhang nagpapasikat lang ho si Bato de la Rosa kapag hindi niya tinupad yun. Kasi yun yung sabi niya. Mukhang nagpapasikat lang nung panahon ng eleksyon at gustong makuha yung boto ng mga DDS. Kaya nagsabi na, bago mag-eleksyon o pagkatapos ng eleksyon, bibisitahin ko ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, wala. Hindi ginagawa. Hindi isinasabuhay. Eto pa si Boss Bungo, biglang ang sabi doon sa interview, ba't ako nadamay dyan? Sabi, samantalang dati ang lagi ho nilang sinasabi is, sasamahan namin ang dating Pangulong Duterte. Eto na yung pagkakataon. Na matupad ninyo yung pangarap nyo o yung mga pinangako nyo sa DDS na sasamahan ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? At kung susuko kayo, makakatipid pa kayo ng pamasahe. Kung magsabay kayo, di mas okay yung field trip sa The Hague. Di ba? At para naman ho sa mga DDS, anak ng puta naman yun. Wala na naman yung mga DDS. Nasa na naman kayo? Hindi na naman kayo nagtatype. Piso kada comment nyo na nga lang. Ang bagal nyo pang mag-type. Ang bagal nyo pang mambas. Sige, ganito. Alam ko, nakikinig naman kayo dyan sa nakikinig kayo dito sa live. Ganito gawin nyo. Doon sa Hague, sa The Hague, may nakita ko Meron akong nakita 3 karton ng dating Pangulong Duterte. Ipinasok doon sa portalet. Ang putang nang yan. Sabi ko, saan itatago yung karton ni dating Pangulong Duterte? Pinasok doon sa portalet, mga kababayan. Mabuti pa yung karton nakakapasok doon sa portalet. Yung vlogger ni Sara Duterte, hindi na umabot. Doon sa Casillas. Doon, na-jerbox na daw ho, di umano mga kababayan, sa loob ng sauna. Mabuti pa yung karton, nandoon sa loob ng portalet. Yung vlogger, doon na na-jerbox daw ho, sa loob ng sauna, mga bossip, amosep. Gawin nyo, mga DDS, may 3 ng karton doon.
igawa nyo na ng karton si Bongo at si Bato de la Rosa. 'Di ba? Kasi ganun din ang mangyayari diyan eh, no? Ganun din ang mangyayari diyan. Baka magtampo itong dalawa na ito kapag ka nakulong sila, pag nasama doon sa dahig. Eh, pihado naman po talaga na doon din ang ending niyan dalawa na yan. Unless kung makapagtago sila nang aabot ng 10 taon o 15 taon. Pero tingin ko hindi uubra yung gano'n, mga bossing. Mahuhuli at maaaresto din yung mga yan. At ako, naniniwala ako, lalo na doon sa sitwasyon ni Bato de la Rosa, meron na yung may warrant of arrest na yun. The moment na binigkas at lumabas sa bibig ni Ombudsman Boying Remulla na merong warrant of arrest si Bato de la Rosa, pinaniwalaan ko na po yun hanggang ngayon. Ayan, si Bato, kaya naman po hindi lumalabas yan mga bossing eh. Alam naman natin na malakas din ang intel niya, senador yan eh. Alam natin na malakas yung radar niyan na malaman kung meron na bang warrant of arrest. Siguro ngayon, inactive yung warrant of arrest. Pero kapag pumasok si Bato de la Rosa at pumunta na po ng Senado, pagpasok at pag-clock in ni Bato de la Rosa sa unang araw, kung babalik man siya sa Senado, bigla naman magpapa-formation yung CIDG. Bigla magpapa-formation sa labas ng Senado. Yung mga kapulisan. Tapos, sasabihin ng ICC, oy, si Bongo, sige, tapusin na din natin yung kay Bongo para hindi na aksayado sa gasolina pagbiyahe dito sa ICC. O di ho ba? Takot, baka mahuli agad paglabas. Ano yung sinasabi ni Bato de la Rosa dati? Na come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Di ho ba? Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Tinatanong niyo po ako kung ano ibig sabihin ng Mick Madi. Make my day po yun. Ganun lang po nabigkas ni Bato de la Rosa. Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Ganun, di ba? I am ready. Sabi ni Bato de la Rosa. Pero hanggang ngayon wala. Sayang ang pera ng taong bayan. Sayang ang pondo ng taong bayan. Sabi ni Legazpi, pinagbawalan ang Duterte family na pumasok sa Dahig Jail. Puro kasinungalingan ang sinasabi ng magkakapatid. Lahat fake news. Totoo din ba yung yung sinabi na si Kitty Duterte daw ay ban daw sa sa Dahig kasi lasing daw. Hindi ako sigurado doon pero narinig ko lang yun, mga kababayan. Na-i-vlog ko isang beses yun, pero sabi ko naman habang binablog ko yun, hindi ako sigurado kung totoo ito. Pero sa itsura, asal at yung mga nakikita nating kilusan nila ng mga Duterte, malapit na malapit po sa katotohanan. 'Di ba? Sabi ni Juicy B, duwag naman sila, puro ngak-ngak lang. Basahin ko Senator Bongo delivered pizza pie. Hindi, sorry. kasi yun yung huli kong Yun yung huli kong naaalala kay Bongo, mga kababayan no? Yung ito pong pizza pie, gutom na po ang Tatay Digong namin, no? Hindi pa po kumakain. Nung itinapat yung video kay dating Pangulong Duterte, nakaganon habang binabasahan ng Miranda rights, nakaganon Sabi ko, hayop to. Ito lang yata yung inaaresto na with matching pagkain. Ito lang yata yung inaaresto na aabot ng 10 hanggang 12 oras bago mapasama. Di ba? Si Bongo, ang daming drama kasi nito si Bongo. Meron pa isang drama si Bongo, mga kababayan. Naalala nyo? No? Yung sa entablado yun Nag-aano yata siya nun. Kausap niya yung mga DDS, inuuto niya yung mga DDS. Sabi wala pong tsinelas o wala pong sapin sa pae si dating Pangulong Duterte. Ang lamig-lamig po doon. Tapos makita mo ang ganda-ganda ng sapatos ng dating Pangulong Duterte sa eroplano pa lang. Mahilig kasi sa mahilig sa dramahan to, mga kababayan Senator Bongo deliver
delivered a privileged speech in the Senate on March 11. March 11 pala yun. No? March 11 pala. Siguro naalala nila kasi 1 year na si Tatay Digong. Mga DDS, ganun na lang, lumipas na lang yung March 11. Isang taon ni Tatay Digong, wala man lang kayong pa-effect. Wala man lang kayong padasal. Wala man lang yung patarpaulin na black and white o patarpaulin na gray. Huwag kayong maglalagay ng tarpaulin na blue. Sabi ko sa inyo, wag. Kasi yun, pampatay yun. At ang dating Pangulong Duterte ay malakas na malakas pa naman. Ay hindi, sabi ni Bongo, harmless at fragile na daw. Mahina na. Huwag kayong maglalagay, Sir Benj, uy, happy birthday sa iyo, uy. No, mabuhay ka hanggang gusto mo.